Hello, mic test. Hello. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Nakatulog na po ba tayong lahat? Magandang umaga po. Tayo po ay magpapasimula. Inaanyayahan ko po kayong tumayo. At tayo po ay mananalangin at mag-aawitan para sa Panginoon. Let's pray, Lord. Salamat po sa araw na ito, Panginoon. Salamat po sa buhay na bawat isa, Lord God. Nandito po sa inyong bahay sambahan, Lord. I pray na yung mga wala pa po dito, Lord God, kayo po ang mag-protect po sa kanila, Lord God, mag-guide sa kanila sa pagpunta po niya dito at sa kanilang mga buhay, Lord God. And I pray continue to bless us, Lord God, bawat isa po dito, Lord, at patuloy na buksan niyo po ang aming mga puso at isipan, Lord God, sa mapapakinggan po namin yung araw na ito. Nawa ay may apply po namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay, Lord God. At patuloy na ito nga po may taas at maluwalhati namin yung araw na ito, Lord God. This I pray in your mighty name. Amen. Purihin ang Panginoon. Let's raise a hallelujah to Jesus. I'll raise a hallelujah in the presence of my enemy. I'll raise a hallelujah louder than the unbelief. I'll raise a hallelujah. My weapon is a melody. I'll raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'll raise a hallelujah with everything inside of me. I'll raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I'll raise a hallelujah.
In the middle of the storm, louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. We raise a hallelujah to you, Jesus. Hear our praises, Lord God. Hallelujah. Praise you, Jesus. Allow us to praise you louder and louder every day, Jesus. This is my prayer in the desert, when all that's within me feels dry. This is my prayer in my hunger and need. My God is the God who provides. And this is my prayer in the fire, in weakness or trial or pain. There is a faith proved of more worth than gold, so refine me, Lord, through the flame. I will bring praise, I will bring praise, no weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. And this is my prayer in the battle, when triumph is still on its way. I am a conqueror and co-heir with Christ, so firm on His promise I'll stand. I'll bring praise to you, Jesus. I will bring praise, I will bring praise, no weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. You are here, Jesus. Enter our victory, Lord God. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. We have a reason to sing this morning, Jesus. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. We have a reason to worship. All of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. And I will bring praise, I will bring praise, no weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. You are here, Jesus. This is my prayer in the harvest,
when favor and providence flow. I know I'm filled to be emptied again. The seed I receive, I will sow. We will bring praise to you, Jesus. Allow us, Lord God, to be with you in heaven. Abide in us, Jesus. Here I am waiting. Abide in me, I pray. Here I am longing for you. Hide me in your love. Bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Here I am waiting. Abide in me, I pray. Here I am longing for you. Hide me in your love, Jesus. Hide me in your love. Bring me to my knees. May I know Jesus more and more. Come live in me all my life. Take over, yes, Jesus, take over in our lives, Lord God. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings. Come live in me all my life. Take over. Come breathe in me, and I will rise on eagle's wings, and I will rise
Live with us, Jesus. Breathe with us, Lord God, so that our lives will be filled with your love. Hear our prayers, Jesus. Hear our desires, Lord God. You gave it all for me. My soul desire, my everything. All I am is devoted to you. How could I fail to see you are the love that rescued me, and all I am is devoted to you. And oh, how could I not be moved? You're here with me, so have your way in me. 'Cause Lord, there is just one thing that I will see. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. How could I fail to see you are the love that rescued me, and all I am is devoted to you. And oh, how could I not be moved? You're here with me, so have your way in me. 'Cause Lord, there is just one thing that I will see. This is our cry, Jesus. This is my cry. My one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus.
The one thing I ask is to be with you. The one thing I ask is to be with you. The one thing I ask is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. Tayo po ay manalangin, Panginoon naming mapagmahal, dakila at tapat sa aming mga buhay. Maraming salamat po sa isang magandang umaga na ipinahiram niyo sa amin. Salamat po sa buhay, sa kalakasan. Salamat sa pagkakataon, Panginoon, na muli ay maawitan, matugtugan, at mapapurihan ka namin, Lord God. Panginoon, isa lamang po, Lord, ang nais namin sa buhay na ito. At ayon ay ang makasama ka pagkatapos ng paglalakbay na mayroon kami sa mundong ito. Sapagkat ikaw, Panginoon, ang tunay naming tahanan. Ang kalangitan, Panginoon, ang lugar na inihanda mo para sa aming lahat. Kung saan walang paghirap, Panginoon. Kung saan lahat ay may kaligayahan at kapayapaan ang tanging hiling namin sa buhay na to. Panginoon, ngayong umagang ito, dalangin ko po na tignan ninyo ang bawat puso't isipan ng inyong mga anak na naririto. Linisin niyo po kami at patawarin sa lahat ng mga kasalanan at pagkukulang namin sa iyo at sa aming mga kapwa. Kung may mga bagay, Panginoon, na iyong nakikita na nais baguhin sa amin, Panginoon, at dapat baguhin para sa amin, Lord God, tulungan niyo kami. Sapagkat kayo lamang po ang makakapagbago sa amin, sa aming mga buhay, sa aming mga ways, Lord God. Ikaw lang ang may power para baguhin ang lahat ng ito. Ikaw lang, Panginoon, ang may karapatan, Panginoon, na basagin ang aming mga buhay at gamitin ito kung saan mo nais, Panginoon, kung ano, Panginoon, ang plano mo sa aming mga buhay. Lord, this morning, we declare, Lord God, that you are with us. We declare that you are your children. We declare our faith, Lord God. We declare that we have your angels surrounding us, Lord, guiding us, protecting us, Lord God, in every enemy, in every evil, Lord God, in every darkness, Panginoon, na darating sa aming mga buhay. Marami pong mga bagay, Lord, na hindi namin maintindihan kung ba't nangyayari sa buhay namin. Pero tulungan niyo po kaming magtiwala na may maganda kayong plano para sa aming mga buhay. Tanggalin niyo, Lord God, ang lahat ng anxiousness, Jesus, ang lahat ng pag-aalala, Panginoon, ang lahat ng takot sa aming mga puso't isipan. At palitan niyo po ito ng kapayapaan, ng kaligayahan, Lord God. Palitan niyo po ito, Panginoon, ng pag-ibig na nagmumula sa iyo. Tulungan niyo kami na maramdaman, Panginoon, ang wagas niyong pag-ibig at maibahagi ito sa mga taong nakapaligid sa amin. Kapakumbabaan, pagpapatawad, pag-ibig, Panginoon, ang hinihiling namin na nagmumula sa iyo. At dalangin namin, Lord God, na sa pagdating ng panahon ay makaharap ka namin
At masabi mo sa amin, Lord God, that we did well dito sa buhay na to, Panginoon, and that we deserve to be your children, and that we deserve to be with you. We deserve to be on your right hand, Lord God, praising with you, Lord God, praising and singing together with your angels, Lord God, and that we can fulfill, Panginoon, yung mga bagay na inahanda mo para sa aming lahat. Maraming salamat po, Lord God. Hear our prayers, Jesus. Hear our hearts, Panginoon. Hear our minds, Lord God. Because we only have one thing, Lord, na dapat ginugol sa buhay na to. At iyon, Panginoon, ay ang makasama ka, Panginoon. The one thing I ask is to be with you. Purihin ka, O Diyos. Maraming salamat po. Amen and amen. Makakaupo na po tayong lahat. Ayan, last week po tayo po ay hindi nakapag-communion, kaya po gagawin natin ng ngayong linggong ito. I-delay po natin ang ating testimony for next week. Kaya po dadako tayo sa ating tithes and offering. Awitin po natin ang give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Lord, we thank you po sa umagang itong maharap po ulit kami sa iyo, Lord, para makapagbigay papurit po sa salamat. Salamat po sa bawat araw na patuloy mong pinapairam sa amin at lahat ng meron kami, Lord God, nagmumula sa iyo, Lord. Itinatas at binabalik po namin lahat ng meron kami, Lord God. Naway tulungan mo po kaming mabuting steward, mabuting katiwala sa lahat ng pera mo, Lord God. Maging sa aming mga oras, maging sa aming mga talento, sa aming financial at sa aming emotional, Lord God. Binabalik po namin sa iyo lahat ng papurit po sa salamat sa patuloy mong maggabay at panguna sa aming mga buhay, Lord God. Lahat po ito hindi namin makakaya kundi sa iyong awat biyaya. At lahat ng ito po ay pinagpapasalamat namin sa matamis mo pong pangalan ng pangalan ni Jesus. Amen at amen. Para po sa mensahe ngayong
umaga, tinatawagan ko po ang ating pastor, Pastor Ian. Purihin ang Panginoon. Para po sa mensahe ng ating Panginoon ay may kaugnayan po sa ating Santa Cena o sa ating banal na communion. Ang pamagat po ay, ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo. Para saan ibinigay ang katawan ni Kristo na ating inaalala. Naanyaya ko pong lahat na tumayo bilang paggaling po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Sa Luke 22, verse 19 to 20. Verse 19, at siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol, at ibinigay sa kanila na sinasabi, ito'y aking katawan na ibinigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Gayun din naman, ang saro pagkatapos na makahapon, na sinasabi, ang sarang ito, ang bagong tipan sa aking dugo na nabuhos ng dahil sa inyo. Manalangin po tayo. Salamat po aming Ama sa pagkakataon na alalahanin namin ang aming Panginoong Heso Kristo sa Kanya pong pagkamatay sa krus, sa Kanyang katawan at dugong nabuhos sa krus ng Kalbaryo, upang hindi po namin ito makalimutan, upang ito po ay amin laging alalahanin, Panginoon, sa aming pagtitipon. Sa pangalan lamang ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Palakpakan po natin ating buhay na Diyos. At tayo po ay tutuloy sa ating pong pag-aaral. Para saan ang paghahandog ng katawan ni Kristo sa krus para sa atin? Ulitin ko po, no? Para saan ang paghahandog ng katawan ni Kristo sa krus para sa atin? Para po sa mga ibang tao na hindi po nakakilala sa Panginoon, ang kanila pong pananaw ay si Kristo na namatay sa krus ay kamatayan ng isang taong kahanga-hanga, isang matuwid na tao na nagpakita ng halimbawa sa kanyang pamumuhay. Pwedeng ikumpara nila sa isang bayani, kagaya po ni Jose Rizal na namatay para sa bayan. Pero hindi po ganon ang kamatayan ng ating Panginoong Kristo na para bang dapat tularan at gawing halimbawa ng isang taong namumuhay para sa Diyos. Meron pong mas malalim na kahulugan kung para saan po hinihandog ang katawan ni Kristo sa krus para sa atin na atin pong inaalala. Unawain po muna natin, mga kapatid, para natin paanong paraan inihandog ang Kristo. Hindi po basta ang Kristo ay isinabit sa puno o sa punong kahoy sa krus at ipinako. Hindi po ito by chance o nagkataon lang. Ito po ay inihula na ng mga propeta sa kamatayan ng Kristo na dapat talaga sa krus. Kung si Kristo po ay dumating sa ating panahon at siya po ay binaril sa luneta, kagaya ni Jose Rizal, peke po yon. Bakit po peke? O kaya, lethal injection. Ba't ngayon dumating si Jesus, nilethal injection, o kaya pinugutan ng ulo, ay peke po yon. Hindi po siya ang Kristo. Bakit? Kahit po nangyari yung ganon. Dahil, hinula na po ng mga propeta. Tandaan po natin, ang katibayan po na totoo si Kristo at siya nga po si Jesus, ay dahil sinabi ng mga propeta mangyayari. So, kung hindi po ito naisulat ng mga propeta, wala po tayong katibayan na si Jesus nga ang Kristo at yung kamatayan niya, yun na nga yun. At siya na nga po yun. At dumating po yung panahon ng mga Romano, na isulat po yan, more than 500 years ago, natupad po yung sinabi ng
salita ng Diyos sa magitan po ni Moises. Basahin po natin sa Deuteronomy 21, verse 22 to 23. Paano po ihahandog ang Kristo? Sabi po sa verse 22, kung ang isang lalaki ay magkasala ng kasalanang marapat sa kamatayan, ibig sabihin, heinous crime po, no? Ng rape, pumatay, kasamang pagnanakaw, ang parusa po ay kamatayan. Halimbawa po, kung isang lalaki ay magkasala ng kasalanang marapat sa kamatayan, at siya'y patayin, yun po yung parusa, paano po siya papatayin? At yung ibitin siya sa isang punong kahoy. Ibibitin po sa isang punong kahoy. Parang familiar po, ano? Verse 23, ay huwag maiwan buong gabi ang kanyang bangkay sa punong kahoy, kundi walang pagsalang siya iyong ililibing sa araw din yaon. Parang familiar po, ano? Nang namatay si Kristo, ay inilibing po. At paano po siya namatay? Sinabit po sa puno o sa krus. Siya'y iyong ililibing sa araw din iyon, sapagkat ang bitin ay sinumpa ng Diyos. Ang ibig sabihin po yung bitin, yung ibinitin, sinabit po, pinako. Hindi po yung bitin na kulang. Iba po yun, no? Sa Tagalog. Ay, ang bitin ay sinumpa ng Diyos upang huwag mong ihawa ang iyong lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon ng Diyos na ipinamana. Sa magitan ng kamatayan ng katawan ni Kristo sa krus, ito po ang paraan na sinabi ng banal na kasulatan sa pagitan po ng mga propeta. Sumulat po noon ay si propeta Moises. Sabi po sa Hebrew 10 verse 5, kaya pagpasok niya sa sanlibutan, ibig sabihin, si Kristo po tinutukoy, pagkatawang tao niya, ay sinabi, pagpasok po niya sa sanlibutan, paano po pa pumasok sa sanlibutan? Ang Panginoong Hesus Kristo ay kagaya po natin, ay ipinanganak po ng babae. Ayan, ng isang birhen. Kaya lang po ay supernatural po yun sa kanya, sapagkat hindi po siya bunga ng pagtatalik ni Jose at ni Maria, kundi iyan po ay sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Bakit po yun? Bakit hindi pwedeng bunga ng pagtatalik ng lalaki at babae? Sa pagsasabi sa Hebrew 10 verse 5. Kaya pagpasok niya sa sanlibutan ay sinabi, pagdating ni Kristo dito sa sanlibutan, ay sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Yung katawan po ni Kristo, nang siya po ay nagkatawang tao, dumating sa sanlibutan ito, yung sa pinapupunan po ni Biring Maria, na naging tao po, naging bata at pinanganak, yun po ay katawang inihanda po ng Diyos para ihain, ihandog. Dahil, yung hain at handog na ginagawa po ng mga Hudyo, mga pare, ay hindi po ibig ng Diyos. Ano po ibig sabihin? Ano ba hinahandog? Pag ang isang tao po ay nagkasala, dapat siyang patayin. Tama po, no? Okay, ang ginagawa para mapatawad ang kasalanan, ang pinapatay, imbis na yung tao, hayop. So, depende sa kasalanan mo. Siguro, kung maliit ang kasalanan mo, imbis na ikaw ay patayin, papatayin siguro manok. Halimbawa lang. No? Halimbawa, medyo malaki lang, medyo kumupit ka, medyo malaki-laki yan. Kailangan, medyo baka kambing yung papatayin. At medyo, kung malaki-laki yung kasalanan mo, ibig na ikaw patayin, nahahandog, kalabaw siguro, baka malaki-laki na yan. No? So, hindi po yan nakapag-aalis ng kasalanan. Kaya po, si Jesus, nang nagkatawang tao, inanda po ng Diyos yung kanyang katawan na siya pong ihahandog para sa atin. Bakit po? Kasi tao ang nagkasala, hayop ang pambayad, hindi po pwede. Dahil ang nagkasala, tao, sino pong ibibitin? Yung katawan ng tao. So, kaya po ba natin ibitin yung ating sarili para bayaran yung ating kasalanan? Tuloy-tuloy na po yan sa impyerno. Hindi po natin kaya, mga kapatid. Kaya po, kailangan ng may maghahandog para sa atin. At hindi po katawan ng hayop ang pambabayad. Ang ibibitin doon sa krus, kundi katawan po ng tao. At sino pong tao yon ay walang iba kundi ang katawan po ng ating Panginoon
John 19:17-19, paano po ba namatay si Kristo? Kinuha nga nila si Jesus at siya'y lumabas, napasan niya ang krus hanggang sa dakong tinatawag na dako ng bungo, na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Golgotha. Verse 18, at doon pinako niya siya sa krus at kasama niya ang dalawa pa, isa sa bawat tagiliran at si Jesus sa gitna. Alam niyo na po yun, no? Isa sa kaliwa, isa sa kanan. At si Kristo po yung nasa sentro. At sumulat din naman si Pilato ng isang pamagal at inilagay sa ulunan ng krus at ang nasulat ay Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. So maliwanag po, nasa history po yan mga kapatid, na merong isang taong pinatay sa panahon po ni Poncio Pilato na pinako po sa krus na wala pong kasalanan. At walang iba kundi ang ating Panginoong Yeshua, ang ating Panginoon Yesu Cristo. So wala na pong duda ron sa ating Panginoon. Na-fulfill niya po yung sinasabi ng lumang tipan na siya po ay binitin sa punong kahoy. Para saan po yung paghahandog ng katawan ni Kristo? Bakit kailangan mamatay po yung kanyang katawan? Yung katawan, kailangan po niyang ihandog. So, focus lang po tayo muna sa katawan, di po muna sa dugo. So, meron lang po 3 punto. Una, upang tubusin tayo sa sumpa ng kautusan at tanggapin ang pagpapala ni Abraham at tanggapin ang ipinangakong Espiritu ng Diyos sa magitan ng pananampalataya. Ulitin ko po, upang tubusin tayo sa sumpa ng kautusan. Ano po ang kabaligtaran ng sumpa? So, alam niyo na po, no? Curse. Ano po ang kabaligtaran ng curse? Ay blessing. Ano po ang kabaligtaran ng sumpa? Pagpapala. Pwede po ba magsabay ito? Ikaw ay sinumpa ng Diyos at the same time, bine-bless ka? Hindi po pwede, mga kapatid. Either ikaw ay pagpalain o ikaw ay sumpain. So, dalawa lang po yan. Hindi po yan pwedeng sabay. Ano po? Ha? Na ikaw ay tumatanggap ng sumpa at the same time pinagpapala ka. Paano ka pagpapalain? Mayroon nga pong sumpa. So, para tayo po ay pagpalain, kailangan tanggalin po muna yung sumpa na nasa atin. Kaya, yan po yung purpose ng pagkamatay ni Kristo sa krus ng kanyang katawan. Kinuha po niya yung sumpa na nasa atin. Yan, Galatians 3:13-14, sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Alam niyo na po yung verse na yun, nabasa na po natin kanina sa Deuteronomy. So bakit po tayo napasa ilalim ng sumpa? Bakit po tayo? Dahil po ang sumpa ng kautusan, sapagkat nasusulat, sumpain ng bawat binibitay sa punong kahoy. Siya po ay naging sumpa para sa atin. Upang sa mga hentil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus, upang sa magitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu Santo. So ano po yung sumpa? Ito po yung sumpa ng kautusan. Bakit tayo nasumpa ng kautusan? Dahil hindi po natin siya nasusunod. Halimbawa po yung 10 Commandments, sabi ko nga po lagi, binigay ng Diyos yung 10 para sundin 10. Hindi po siyam. Pastor, nakakasyam na ako. Kulang pa ng isa. Paano pag hindi mo nasunod yung isa? Siyam lang ang nasunod mo. Anong katumbas po nun? May sumpa. Kumbaga sa exam, ang passing grade, 75. Pag hindi ka nang-absent, baksak. Pero, sa 10 Commandments, ang passing, 10. So, pag hindi ka naka-10, perfect, no? Nasa sumpa ka. Kaya po, yung sumpa, anong resulta ng sumpa? Hindi natin matatanggap yung blessing. Yung pagpapala. Upang sa mga hentil dumating ang pagpapala ni Abraham. Ano po ba yung blessing? Yung blessing po ng Holy Spirit. So, hindi mo po matatanggap ang pagpapala ng pangakong Espiritu Santo hanggat dinaalis yung sumpa sa iyo. At bawat tao ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat wala naman pong tao nakasunod ng 10 utos na ito. Kahit po yung Santo Papa ng Romano Katoliko, kahit po
ang pinuno ng Iglesia ni Kibuloy, walang iba kundi si Kibuloy, na kumakandidato po ng senador, no? Kapal po ng mukha, ay dito lang po yan sa Pilipinas na pwedeng kumandidato sa pagka-presidente, pagka-senador ang mga kriminal. Kaya po ang pagbinoto po ng mga tao, mga kriminal po yung nakaupo. Yan po yan. Pero pag nag-apply ka po ng presidente o manager ng bangko, hindi ka papasa. Nantakin niyo po yung foolishness ng ating gobyerno. Ito po. Kaya nga po, makasalanan po ang tao. Para maalis po yung sumpa, kailangan si Kristo kunin yung sumpa natin. Hindi, wala na po tayong magagawa kasi sumuway na po tayo. Ang sumpa po ay yung kamatayan. Kaya si Kristo sa kanyang katawan, inabsorb niya yung ating sumpa para matanggap natin yung pagpapala na ipinangako kay Abraham na pagpapalain tayo through Abraham. Yan po yung blessing ng Holy Spirit. Galatians 3:10-12. Sapagkat ang lahat ng sa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Yun po yung dahilan. Bakit po ang lahat ng tao ay nasa sumpa ng Diyos? Kasi hindi nga po masunod lahat. Kailangan po lahat eh. Verse 11, maliwanag na sino man ay hindi inaaring ganap sa kautusan sa harap ng Diyos sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Kasi sa harap po ng Diyos, wala pong aariing ganap sa magitan ng kautusan, ng pagsunod sa kautusan. Kaya po, ang inaaring ganap lang, yung mananampalataya, yung magtitiwala sa Diyos para siya ay iligtas sa sumpa ng kautusan. Walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo, yung kanyang katawan na nahandog sa krus ng Kalbaryo. At ang kautusan ay hindi sa pananampalataya, kundi ang gumaganap na mga yaon ay mabubuhay sa mga yaon. So yung kautusan po, pagsunod po yan, hindi pananampalataya. Si Kristo, yung biyaya ng Diyos, kapatawaran ng Diyos, pananampalataya po yan. Kanino? Sa ginawa ni Kristo na dinala niya, kinuha niya yung ating sumpa upang tayo ay pagpalain. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo rito? Ito yung inaalala natin. Pagka kumupo tayo ng communion, tinaas po ni Pastor J. Ikaw na communion, no? Pastor J, alam natin, nawakan natin po yung tinapay, alam natin, ibig sabihin nun, alam natin, yung sumpa ko ng kautusan ay kinuha ni Kristo sa kanyang katawan. Inabsorb niya. Kaya ako yung pinatawad na, pinalaya na sa sumpa ng kautusan at tinanggap ko na, ano kabaligtaran ng sumpa? Yung blessing ng Holy Spirit. Kaya tinanggap ko na yung blessing ng Holy Spirit. Yan po yung inaalala. Palakpakan po natin ating buwan ng Diyos. Amen, no? Kasi baka po nakakalimutan na natin na basta-basta lang po yung ating communion. Yan po yung ating inaalala kay Kristo sa kanyang katawan. Pangalawa, upang mapalaya tayo sa kasalanan at mabuhay sa katwiran at ariing ganap ng Diyos, banal at walang bahid ng kasalanan. Ayon po sa 1 Peter 2:24, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy. So ano pong nangyari doon sa kanyang katawan, sa krus ng Kalbaryo? Hindi lang po sumpa ng kautusan, kundi yung kasalanan, lahat na po yan, ano? Yung kasalanan, pagkaalipin sa kasalanan, kapangyarihan ng kasalanan, parusa ng kasalanan, dinala po ni Kristo sa kanyang katawan. Sa ibabaw po ng kahoy, ayon po sa kasulatan. Upang pagkamatay natin sa mga kasalanan, ay mga buhay tayo sa katwiran na dahil sa kanyang mga sugat, ay nagsigaling po tayo. Ano po ang nangyari doon sa krus ng Kalbaryo sa kanyang katawan? Ano po ang nangyari doon? Romans 6 verse 6-7. Na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus. Sandali lang po, no? Sabi po rito, nalalaman natin na, ano pa yung inaalala natin? Na ang ating datihang pagkatao, yung ating makasalanang pagkatao, ay kalakip niyang napako sa krus.
upang ang katawang salarin ay magiba. At nang sa gayon, huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. So, nung si Kristo po pala ay napako sa krus, yung kanyang katawan at yung ating katawan ay nag-isa po. Ay kalakip niya, kasama niya sa krus. So, nung kasalukuyan naghihirap si Kristo, kinuha po niya yung ating katawang makasalanan at namatay po sa krus. So, nung namatay si Kristo, kasama po tayong namatay sa krus. Kaya lagi sinasabi sa inyo, ay pinapaalala ko sa inyo na tayo po ay namatay na. Namatay na po tayo, mga kapatid. Yan, hindi po sa hindi tayo mapatay. Namatay na po tayo. Kailan tayo namatay? 2,000 years ago. Kalakip, kasama ni Kristo, namatay na po sa krus. Ano po yung namatay sa atin? Yung ating makasalanang katawan. Kasama ni Kristo upang magiba. Ngayon, kung namatay na po tayo kasama ni Kristo, anong sabi po dyan? Nang sa gayon, ito'y magiba, nagiba, namatay na po, nalibing na, nang sa gayon, huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan. Kaya yung power po ng sin na nag-aalipin tayo sa kasalanan, yung inuutosan tayo gumawa ng kasalanan, wala na po sa atin yun actually. Sa totoo lang, nawasak na po yun. Hindi na po tayo alipin ng kasalanan. Nasunod-sunuran. Kapag sinabi ng pita ng lamang, gawin mo itong kalaswaan na to. Hindi mo mapigilan. Pastor, tao lang ako. Hindi ko mapigilan gumawa. Mali po yun. Namatay na yung datihan mong pagkatao. Kaya, hindi ka na alipin yan. Hindi ka na sumusunod yan. Hindi ka na pwedeng pasunurin yan. Kaya, pwede mo nang iwasan at hindi ka na magpaalipin sa kasalanan yun. Ito po yung napakabilis na rehabilitation. Kagaya po ng mga addict, drugs, oh? Pag ito po yung na-born again, instant po dapat yan, hindi na siya alipin ng drugs na yun. Yun po yung instant doon. Kaya lang, dapat niyang maintindihan ito kung ano po yung nangyari sa kanya. Ano po yung nangyari sa katawan ni Kristo. Kaya po, nagkakaganon, kasi hindi alam ng tao na nanampalataya kay Kristo na namatay na pala yung kanyang adik na katawan, makasalanang katawan, yung power nito, lahat tayo namatay na kasama ni Kristo. Kaya sa oras na ito, kung naman sabi sa verse 7, sapagat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. So, hindi ka na, ligtas ka na sa kasalanan. Saan? Sa parusa, sa kapangyarihan ng kasalanan, sa impluensya ng kasalanan sa buhay mo, lalo na yung parusa kamatayan sa impyerno, wala na po yun. Bakit? Saan napunta? Namatay na. Kasama ni Kristo yung iyong lumang makasalanan katawan. So ito po ay misteryo. Diba? Misteryo po ito. Ito po ay kapangyarihan ng katawan. Ganun po kalakas ganun po yung nangyari doon sa krus nung namatay si Kristo. Yung kanyang katawan ay kasama pala natin namatay. At dahil namatay na, ligtas na po tayo. Amen? Ligtas na po ba tayo? Yes, ligtas na po tayo. Dahil namatay na po. Namatay na po tayo kasama ni Kristo sa kasalanan. Colossians 1:22, gayon may pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa magitan ng kamatayan upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harap ng Diyos. So sa harap ng Diyos, ano ka na, kapatid? Wala ka ng kapintasan. Ikaw ay banal, walang kapintasan, walang dungis. Nandali lang, pastor. Kanina lang, hindi ko napigilan, nakagawa ako ng kasalanan. Namura ko yung kapitbahay ko eh. Nainis ako eh. Kanina lang may nagawa akong kasalanan. Totoo yun, mga kapatid. Kaya lang, saan napunta yun? Namatay na yun, 2,000 years ago. Namatay na si Kristo para doon sa kasalanan. Kasi kung si Kristo hindi namatay, bawat kasalanan mo ngayon, sisingilin ka ng Diyos. Amen? So, yung kasalanan gawa mo, ito yung misteryo. Ang sabi sa Colossians 1:22, gayon may pinagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman sa magitan ng kamatayan ni Kristo. Kayo ay inharap na sa magitan ng kamatayan ni Kristo. Kayo iharap na ng mga ano tayo? Mga banal. Walang dungis at walang kapintasan sa harap. So bakit sa harap ng Diyos wala akong kapintasan? Sa harap ng tao meron. Dahil namatay na si Kristo para diyan, para sa iyo.
Namatay na nga eh. Ah. So, yung bayad, advance. In-advance na yung... Yan. Kaya yung kasalanan mo, lahat niya, kapintasan mo, dinala na ni Kristo. Sa katawan mo, namatay ka na. Kasi sa mundo ng espiritu, iba. Mundo ng espiritual, mga kapatid, iba yung kalagayan natin kaysa sa mundo ng tao. Kaya sa mundo ng mga espiritu, sa espiritual na mundo, sa harap ng Diyos, namatay na tayo. At kasama ng kanyang anak, sa kanyang katawan, namatay na tayo. At ang namatay, wala nang kapangyarihan, wala nang kapangyarihan ng kasalanan. At tayo po ay sa harap ng Diyos ay banal, walang dungis, at walang pintasan. Hebrew 10:10, sa kaloobang yaw ay tayo pinapaging banal sa magitan ng paghandog ng katawan ni Kristo na minsan, ano po, magpakailanman. Hindi po ulit-ulitin natin na tuwing communion, inahandog si Kristo, hindi po. Minsan lang po siyang inihandog, inaalala lang po natin. So pag inaas po natin ang hostya, ano ibig sabihin, mga kapatid? Tayo po ay ginawang banal sa kamatayan ng katawan ni Kristo. Tayo po ay ginawang banal, malinis, inaring ganap sa harap ng Diyos. Kaya sa harap ng Diyos, ako ay malinis, banal. Kaya, anong gagawin natin bilang mga anak ng Diyos? Kumilos tayo na banal. Nakakaya naman sa Diyos. Diba? Ay inari tayong banal. Sa gitan ni Kristo na nihandog sa bawat na minsan, magpakailanman, ay pinaging banal tayo. So, yung kamatayan ni Kristo sa krus, pag tinaas po natin yung ostya o tinapay, ay ginawa po tayong banal. Ako'y banal na, ginawang banal dahil sa paghandog ng katawan ni Kristo. Iyon ang ating inaalala. Kasi minsan nakakalimutan natin, banal na pala tayo sa harap ng Diyos, nilinis. Walang bahid. Biro mo, walang bahid kang kasalanan. Ano? Dahil sa paghandog ni Kristo ng kanyang katawan. Amen po ba? Parapakan po natin. Kaya tawag sa Biblia sa mga Kristiyano, saints, mga banal. Amen po. No? Dahil kay Kristo yan, ginawa tayong banal. No? Okay, panghuli, upang tanggapin bakit si Kristo ay namatay, yung kanyang katawan ay nihandog, upang tanggapin ang kanyang katawan ni Kristo ang lahat ng ating mga sakit at karamdaman sa ating katawan at kaluluwa. So, lahat po ng ating sakit sa ating kaluluwa at katawan. Kaluluwa, paano kakasakit ang kaluluwa? Yung ating mga depression, problema, stress, lahat po yan, mga sakit ng damdamin, puso, kabiguan, broken hearted, nabigo, lahat po yan, sakit ng kaluluwa, at yung sakit literal ng katawan, alam niyo na po yun, ay kinuha lahat ng ating Panginoong Jesus sa kanyang katawan. Matthew 10:28. At huwag kayong mga takot sa mga nagsipatay sa katawan, tatapat hindi nakakapatay sa kaluluwa, kundi bagkos ang katakutan niyong makapubuksa sa katawan at sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. So sa talatang ito, ibig sabihin po ay magkasama po ang kaluluwa at katawan. Yan, inseparable po talaga yan hanggang sa parusang kamatayan sa impyerno. Pero po kayo mag-alala, wala na po tayong kamatayan sa impyerno. Tinubos na po tayo ng katawan ni Kristo. 1 Peter 2:24, na siya rin na nagdala sa ating mga kasalanan, sa kanyang katawan, sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan, ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nangatsigaling tayo. So, hindi lang po kasalanan ang dinala niya sa cross, kundi yung bunga nito, yung mga sakit at karamdaman. Nagsigaling po tayo. Ano po ang patunay? Matthew 8:16-17. At ang kinahaponan ay dinala nila sa kanya ang maraming inaalihan ng demonyo. So, yung po, ang inaalihan ng demonyo, ang tinatarget po nito yung kaluluwa. Ano po? Yung kaluluwa. At pinalayas niya sa isang salita ang masamang espiritu. So, yun po yung ang target ng mga evil spirit, yung ating soul. Ay inalagay niyo po ng oppression, depression, stress, lahat na. No? Hanggang yung isip ng tao, yung mental ng tao maapektuhan at ang lakas ng katawan niya dahil sa oppression, depression ng evil spirit, nagpapakamatay. Ayoko nang mabuhay, tumalon po
sa building o sa tulay, patay dahil na broken hearted. Ang lakas po ng katawan. Samantalang po yung nasa kalye, namamalimos, putol po yung paa, putol yung kamay, gustong mabuhay. Pero siya ay napakalakas dahil nabigo, nagpakamatay. Mga kapatid, yun po yung target ng evil spirit. Sa ating isip, sa ating puso, yung kaluluwa po yan. No? Sa isip po yan. At pinagaling ang lahat ng mga bisa. So iba naman po yung parte ng katawan. So kaluluwa at katawan po ang pinagaling ni Kristo. Yun naman pong mga karamdaman natin. Bakit po niya ginawa ito? Sabi sa verse 17, upang matupad ang sinabi sa pagitan ng propeta Isaiah na nagsasabi, ano po sinabi ng propeta Isaiah? Siya rin ang kumuha ng ating mga sakit at nagdala ng ating mga karamdaman. Sino po nagdala? Si Kristo. Dinala niya sa kanyang katawan. Tingnan po natin yung sinasabi ng propeta Isaiah. Isaiah 53 verse 4 to 6. Natunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Ayan po yung sa soul. Then, gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling po tayo. So yung mga sugat na tinamo ng ating Panginoon sa Kanyang paghampas sa Kanya, ay kagalingan po natin. Verse 6, tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw, tayo ay tumungo, bawat isa sa kanyang sariling daan, at ipinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. So, package deal po yan, mga kapatid. Spirit, soul, and body, lahat po na nagpapahirap sa ating espiritu, kaluluwa, katawan, ay Kanya na pong kinabsorb sa Kanyang katawan, namatay po. Si Kristo, naghirap po ang Kanyang katawan para po sa atin. Kaya ang nais ng Panginoon ay sumagana tayo, hindi lang sa ating katawan, kundi pati sa ating kaluluwa. 3 John 2, minamahal, aking dinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Kaya tuwing po nagko-communion tayo, inaalala po natin sa katawan ni Kristo, dinala na po niya yung lahat ng ating karamdaman sa ating espiritu, kaluluwa, at katawan. Particular po yung kaluluwa at katawan upang tayo po ay tumanggap ng kagalingan. Paniwalaan po natin ito, mga kapatid. Manalangin po tayo. Salamat po, aming dakilang Diyos, sa pag-alaala sa katawan ni Kristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, sa pagliligtas niya sa amin sa sumpa ng kautusan upang tanggapin namin ang pagpapala ng Holy Spirit na aming tinanggap. Upang sa Kanyang katawan ay tubusin kami sa lahat ng kapangyarihan ng kasalanan. Maging sa kamatayan nito, sa ngitan ng kamatayan ni Kristo kami namatay na. Ang aming makasalanang katawan ay namatay na kalakip ni Kristo. Upang kami sa oras na ito ay maging malinis, banal at ariing ganap ng aming Diyos na buhay. Salamat po, Ama, sapagkat ginawa mo po ito sa amin sa pagitan ng katawan ni Kristo. At tinanggap din ng Kristo lahat ng aming masakit, karamdaman sa aming kaluluwa at katawan na aming pinagkakatiwala sa iyong Panginoon. Na ito po'y totoo. Lahat po ng aming dinaramdam sa aming kaluluwa, sa aming isip, sa aming katawan ay pinagkakaloob po namin sa iyong Panginoon. Kami tumanggap ng kagalingan ayon sa iyong mga salita sapagkat dinala mo na po ito sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Kaya nga po, aming inaangkin ang iyong blessing sa aming kaluluwa, sa aming katawan na sumagana ito at gumaling at sumagana sa gabay ng iyong Holy Spirit, sa katotohanan ng iyong mga salita, at siyempre sa pagkamatay ng aming Panginoong Hesus sa kanyang katawang pagganto, ay tinanggap na po namin ang mga bagay na ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Palapakan po natin ating Panginoon.
po na tumayo po tayong lahat at manalangin po tayo saglit. Dadako po tayo sa ating Santa Cena. Manalangin po tayo. Lord, we thank you po sa mensahes mo sa amin ngayong umagang ito, sa pagpapaalala sa amin, Lord God, na nilinis mo ang aming mga kaluluwa at katawan, Lord God, ang aming espiritu sa pamamagitan ng iyong pagsasakripisyo. At napakalit na bagay para aming alalahanin ang iyong Santa Cena. Naway gawin namin to ng may kalakip na puso't damdamin, Lord God, na patuloy kang mamuhay sa amin hindi lang sa araw ng linggo, kundi sa bawat araw na magdadaan sa aming mga buhay, Lord God. Iniling po namin na kayo po ang patuloy na mamuhay sa amin at patuloy na gumabay sa amin sa lahat ng aming gagawin. So, tinataas at dinadalahan po namin na patuloy ka namin takalaan, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Lahat po ay may kopanaan at tinapay. Taas po natin ang ating ostya. Dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati iyon at binigay sa kanila. Sinabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Tanggapin po natin ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon sa Kristo. Taas naman po natin ang ating kopa. Gayun din naman, dinampot niya ang kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay magbubuhos alang-alang sa inyo. Tanggapin po natin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Manalangin po tayo. Lord God, we thank you sa aming natapos na gawain ngayong umagang to. Naway, patuloy ka pong mamuhay sa amin, Lord God, at ang mga sakripisyong ginawa mo, hindi namin baliwalain, Lord God, at patuloy ka namin dakilain at papurihan, Lord, sa lahat ng aming gagawin. Lahat po ng ito, patuloy namin gagawin, Lord God, para hanggang sa pagdating mo, makapiling at makasama ka namin. Salamat po sa iyo sa lahat ng awa at biyaya mo sa amin, Lord God. Diyadalaan po namin ito sa matabis po pong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tumayo po tayo lahat, dadako po tayo sa ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above. Ye heavenly hosts, praise Father, Son, and
gabay ng Panginoong Hesus Kristo at ang patuloy at gabay ng Santong Espiritu ay sumaatin nawa. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Ipagpasalamat po natin saglit ang ating